i-reveal natin ang secret, okay? Open secret na actually, na si Zaldico, mga kababayan, ay hindi talaga nakulong. Kailangan ko pa mag-subscribe ng international call sa buong, like sa Europe, para matawagan natin ang mga presinto. But ngayong araw, mga kababayan, talagang 1,000 to the highest level percent na totoo. Safe and sound po si Congressman Zaldico na gustong patayin ni Bangag. Ayan. Hi, mga palangga, how are you? For sure, inaabangan ninyo ang ating breaking news. Dahil sobrang breaking talaga, i-break natin ang Bangag na administrasyon. Dahil si Bangag Jr. ay tinalbugan niya na ngayon ang pagiging fake news queen ni Clarissa Taratara Castro or Colasa Castro. Sa mga palangga, for sure, yung mga nag-aalala na mga kaibigan, na mga nagmamahal kay Zaldico ay ngayon ay matutuwa kayo sa ating balitang hindi nyo makikita sa kahit kanino. Dito lang yan sa ating channel. Kaya naman mag-subscribe ka na palangga at ikaw ay mag-share na. Tingka, bakit ba wala yung button natin tungkol sa, ayan, ito dapat may ganyan tayong hanash. Ayan, subscribe na kayo sa ating Boldiac TV, Boldiacan, Maharlikan Travel. Habang nagta-travel tayo dito ay patuloy pa rin ang ating pakikipaglaban. Excited ba kayo? Alright? Yes, Marzel. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo ngayong momento na ito na kahit biyakin pa natin ang bilat ni Liza Tanas, kahit jutulin pa ang mga julo nila. Hindi, mali ang tirada ko. Ipapajutol natin ang julo na mga jutang Jeninas o ipajutol nyo kung nagsisinungaling o nagfe-fake news dito si Maharlika. You know what? Inoobserbahan ko ang mga Bangag, yung kanilang development ng kanilang story, even ng mainstream media. Napansin niyo? Wala silang follow-up, 'di ba? Puro na lang yung kanilang reporting is yung mga kasinungalingan na in-announce ni Bangag na nahuli na, nadakip na si Zaldico, Okay? At ang nagpakalat pa ng fake news king. Hindi lang Pulburon King, Maleta King, Adictos King, Kawatan King, Botomesa King, 'di ba? Ay si Marcos Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. Kahapon, sinabi ko sa inyo na on the day na nagpakalat ng kasinungalingan ang Marcos government, ang Marcos Adictos, ay tinawagan na natin isa-isa ang mga presinto o yung mga detention, alright, sa Czech Republic. Mga kababayan, kung nakadetain ba si Zaldico. You know what? May sikreto kasi talaga sa Prague na hindi ko pwedeng sabihin. May sikreto kasi sa Prague noon, nung nandoon ako na hindi ko pwedeng sabihin. Okay? Siyempre, baka mapahamak yung mga brusko, di ba? Siya nakikipag-BFF kami doon, di ba? Yung mga brusko na police, yan sabi ni Directores, mga brusko na mga mababait. So, kaya medyo, meron, gamay natin, hindi naman gamay, medyo, may idea ako, ako na lang, wag ko na kayo damay, kung ano talaga yung proseso kapag nahuli ka, okay? Nahuli or na-random, not really nahuli, na-random ka, napaso yung iyong visa or passport. Kumbaga, hindi na valid. Okay, nung araw na yan, nung pumasok ka sa Czech Republic, di ba? So ngayon, mga kababayan, kaya kung meron man sabi ko sa inyo, isa sa the best, okay? The best of the best na magpapaliwanag sa inyo kung ano ang mga ganap sa mga eksena doon sa Czech Republic, kasi nga pumunta nga ako doon, di ba, ng mga brusko, medyo may alam tayo ng konti. But today, i-reveal natin ang secret, okay, open secret na actually, na si Zaldico, mga kababayan, ay hindi talaga nakulong. At hindi, binireveal na natin, hindi talaga na-aresto. Alright?
syempre medyo, pag binalita na kasi sila, lalo na ng bangag, ano, nakulong yung kaibigan mo, na ganito, na ganyan, medyo mag-ano ka rin mag-ano ka, totoo kaya? Totoo kaya na nakulong siya, nadampot siya, or na ganito. Kaya nga, di ba, even si Harry Roque, si Attorney Harry Roque, ay tinawagan din niya yung police department dun sa Prague. Okay? At ako, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan ko pa mag-subscribe ng international call sa buong, like sa Europe, para matawagan natin ang mga presinto. But ngayong araw, mga kababayan, na naginip na naman ako. Pero itong panaginip na ito, talagang, may mga panaginip kasi na hindi totoo, may mga panaginip na totoo. Pero kasi, itong panaginip na ito is talagang 1,000 to the highest level % na totoo. Okay? Yung panaginip na naging totoo. Okay? Hirap, no? Okay, safe and sound po si Congressman Zaldico na gustong patayin ni Bangag. Alright? Ayon sa aking bolang kristal, doon sa aking panaginip, ay safe and sound talaga siya. Hindi po siya nakakulong, hindi siya mapapatay ng bangag. At this point in time, safe na safe siya. Hindi siya mapapatay ng mga bangag dahil hindi naman alam ni Bangag kung nasaan siya. Pero sige, siya ngayon ay namamasyal. Okay? Diyan, sa reporter ng GMA, di ba, nandiyan ka sa Prague, di ba? Tignan mo, baka nasa Charles Bridge. Baka naglalakad sa Charles Bridge kasi, di ba, ang sabi nyo, nasa Prague. Ayan, maglakad kayo dyan sa Charles Bridge. Ngayon, kaya itong putang inang Marcos Jr. na ito, siya dapat ang ikulong. Dahil mga kababayan kong Pilipino, saan man po kayo naroroon, sa momentong ito, ina-announce ni Maharlika, Miss Vindicated, na hindi po nakakulong si Zaldico at hindi totoo na mapapauwi ng Bangag administration na mapoposasan nila si Zaldico. Dahil ang huling ulat ng aking panaginip sa bolang kristal ay namamasyal sa ngayon. Okay? So Zaldi, just enjoy your croissant and coffee, dear. Okay? Sino man ang iyong mga body-body dyan, hindi ko na sabihin kung sino yung mga body-body mo. Kasi, alam mo naman, baka mainggit si Liza Tanas, di ba? Napakapangit. Mainggit siya sa kasama mo nga body-body. So, kaya ito mga palangga, itong jutang ginemis na ito, okay? Ito, bakit ako nagsasalita dito? Hoy, ba't pinapanood ko yung sarili ko? Okay. Naka-on yung YouTube sa phone ko. Anyway, mga kababayan, kaya ikaw, Marcos Jr., sinungaling kang hayop ka. At kayo mga mainstream media, burahin ninyo, mag-ano kayo ng disclaimer. Diba? Ay mag-ano kayo, mag-i-redact, what you call it? Anong term doon? Hindi ko maisip at this moment. Burahin nyo, delete nyo yan or magpaliwanag kayo na hindi totoo na nakakulong si Zaldico. Wala pong katotohanan na nakakulong at nakikipag-ugnayan ngayon si Bangag at ang mga attaché chuchu nila para iuwi si Zaldico. Hindi po nila maiuwi si Zaldico dahil I believe sa mga susunod na araw dahil sa kasinungalingan ni Bangag ay erratum. Thank you, Kwag. Yan. Mag-release kayo ng erratum sa inyong fake news. Inyong mga peking balita. Alright? Yan. Tatalino talaga ng mga palangga ko. Si Kagwang, si Naza, si Dine Wade. Sana magkita na kayo ni Zaldico. Makita kami sa panaginip. Anyway, mga kababayan, so safe and sound po siya. At ayon sa ating panaginip na 1,000% sure, mga kababayan, ay para doon sa panaginip ko, parang nag-uusap kami na nagkakape-kape siya, nagkukrosan siya. Tapos sabi ko, uy, friend, sabi ko na gano'n, napanood mo ba yung mga balita tungkol sa'yo? Ikaw ang laman. At nagbayad pa si Liza Tanas, si Bangag, at inilagay ka sa, tawag dito, sa international news, sa Reuters, sa BBC, di ba?
Masyado kasi excited ang bangag. Kaya kung ako sa'yo, sabi ko dun sa panaginip ko, kaya kung ako sa'yo, friend, magpa-interview ka sa BBC. Nasasabihin mo, fake news ang presidenteng adik ng Pilipinas. Magpa-interview ka sa kanila. Alright? Okay, magpa-interview ka sa akin. Pwede naman yon. Pero mas gusto ko, wag na sa akin, okay lang yon. Doon ka na lang sa international. 'Di ba? Sa BBC ka magpa-interview. Okay? At sa iba pa o saan pa, whatever. Or magpadala ka ng video sa BBC. Kung ayaw mo magpa-interview, gumawa ka ng clip dahil you're good at that. 'Di ba? Sabi ko doon sa panaginip ko, isend mo sa CNN, ganito, ganon. Tapos ilagay nyo doon, sabihin mo doon na napaka-fake news talaga nitong Marcos Jr. kasi gusto kang patayin. Doon mo na ibuhos. Ang sabi ko nga doon sa panaginip ko, kailangan mo lang kasi mag-hire ng publicist niyan eh. Meron dito. Okay? So, meron dito, kayang-kaya mo yan, okay? Sabi ko sa panaginip ko, kayang-kaya mo mag-hire ng publicist, i-expose mo na tong bangag na yon. Kasi lugi ka eh. Okay, lugi tayo eh. Hindi nire-report ng tama. Imagine mo ang sasabihin, si Zaldico, puro na lang si Zaldico na mastermind. Eh, hindi naman makakagalaw. Ang yung mga ina-appoint, o maybe parang tinututukan na ng yung mga liig nila ng like as chairman of Committee on Appropriation, kung hindi yan tatakutin ni Bangag. Kaya sabi ko nga doon sa panaginip ko, mag-hire ka ng publicist at i-expose mo lahat. Okay? Nasasabihin mo, tignan nyo yung addictus na presidente namin magnanakaw na mastermind. Masyadong excited sa ulo ko. Gusto akong patayin ng jutang genimis na yan. Eto ako, buhay na buhay, nagkakape. Dapat ganun, no? Dapat ganun yung mga video mo, friend. Zaldi, dapat wag yung wag tapon mo na yung brown mong outfit. 'Di ba? Pumorma ka ng bonggang-bongga, talagang naka-coffee kang ganyan, no? Asarin mo si Bangag. Can you do that? Para sa amin, para naman matawang-tawa. Para tuwang-tuwa itong mga palangga ko, nag-iintay lang, oh. Mag-coffee ka, panaginip to, Okay? Mag-coffee kang ganyan, tapos kumakain-kain ka ng croissant. Fake news talaga ang Marcos Bangag Jr., mga kababayan. Sobrang masyado silang excited. Dito mo makikita na palpak ang kanilang intel. Dapat, yung pera na yan, yung intel funds nila talaga, dapat wala na yun kasi mga bugok, lalo na yung si John Wick na supot. Diba? Excited sila. Nahuli na si Zaldico. Pinakita natin sa inyo. Mga kababayan, James Green daw. Zaldi, temo, ang dami nagmamahal sa'yo. Imagine mo, Zaldi palangga. Okay? Di ba? Nagbabakbakan tayo dito. Itong mga palangga ko, galit na galit yan sa'yo. Okay, dahil syempre, alam mo naman yan, ako nag-expose niyan. Ako ang unang nag-expose niyan. Tungkol dyan sa mga paldo-paldong pera, you know? Mag-a-agree tayo dyan, saka sinabi mo na. Tignan mo, mahal ka na nila. Nakita mo? Palangga, Zaldi, tignan mo, walang nagmumura sa'yo. Ang gusto nila ay lumabas ka pa ng husto kasi, sabi ko nga, kailangan talaga ang mastermind ang mapanagot. Okay, tiyan mo. Excited kayo kay Zaldico dito? Mag-comment kayo dyan, baka sakaling mabasa niya. For sure, sa panaginip ko nababasa niya yan. So, fake news po, mga kababayan, kayo dyan, GMA, ABS, lahat kayo. News 5, alright? Release na kayo ng inyong erratum na fake news si Bangag. Then sasabihin nyo ngayon, si Marcos Jr. ipahuli sa NBI. Siya ngayon ang imbestigahan. Mga ulul. Ngayon sasabihin nyo, vloggers, ang fake news. We have to protect Zaldico kasi papatayin siya. Siya ay tunay na whistleblower. Hindi po easy yung ginawa niya na pagsabi na ang Marcos Jr., ang pamilya niya, ang talagang tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright? So, excited daw sila. Tignan nyo. Sabi ni Palaboy, Zaldi, friend ko. Okay? So, yan, teka natin. Wow! Grabe, ang dami naman tawag na yon. So, ibalik ang intelligence funds, sabi ng mga palangga na ninakaw ng Bangag administrasyon. Pero mas gusto ko, actually, na mapagpa-interview sa international talaga. Kasi, mas, alam mo naman, pag napa-interview ka sa BBC, let's say sa CNN o sa lahat ng international, ma-aware ang buong mundo.
'Di ba? Pero again, nasa sa'yo yan. Mag-hire ka ng publicist. Kayang-kaya yan. If you need one, marami akong alam na pwede mong i-hire. Alright? For sure, yung mga lawyers mo, magagaling naman yung mga yan, di ba? Marami namang contact yan. You do it. You know, kung gusto nyo talaga labanan si Lisa Tanas, dahil dati yung kakampi yan eh. Alam nyo ang laro ni Lisa Tanas. Actually, may pasabog pa tayo pero wag lang dito sa vlog na ito. Yung hayop na Lisa Tanas na yan. Okay? Meron pa tayong mga susunod na pasabog. Sabi ni I Am Filipino, very true, Mr. Zaldico. Make yourself known to the world that you are not the head of the snake. Okay? You just follow the instructions of Bangag and Martin Romualdez. Yes, mag-tell all ka na. Okay? Ayan mo, pag natulog uli ako sa panaginip, makausap ko siya. Anyway, so good news yan kasi hindi nila mapapatay si Zaldico kasi excited na sila. Iniyabang na nila. 'Di ba? Yung mga balita, piniprepare na yung paglalagakan sa kanya sa Camp Bagong Diwa o kung saan-saan, 'di ba? Na hindi ka nila mapakita kung talagang nahuli. Kung totoo, ito na lang utak ang gagamitin ninyo eh. Kung totoo, ang sinasabi ni Marcos Jr., Bangag, Adictos, Kawatan, Botomesa, lahat na nakipag-ugnayan na sila sa authorities ng Czech Republic. Di ba? Dapat man lang nabigyan sila ng konting snapshot kung ano talagang itsura ni Zaldico na sinasabi nilang nakakulong. Yes, sabi ni Direktore si Claire Esperet, tatalsik na ng Esperet niyan, Derek. Di ba? Kasi, kaya ganun, ang nakikita ko dyan, thank you for that comment, ano? Ano sabi ni Conrad, may pa-piano-piano pang nalalaman si John Vic. Ano, what about piano-piano? Hindi ko alam yon. Conrad Salinas, ano yung sinasabi niya tungkol sa piano? Okay, kasi etong si John Vic Poquido, kaya sila nagyayabang, kaya gusto niyang pumunta sa Europa. Kaya tinatanong ko nga si John Vic, kaya ba gusto mong pumunta sa Europa kasi gusto mong biyakin lalo ang Poquido? Kaya ngayon, ginadahilan nyo, itong kunwari, nahuli si Zaldico, o kunwari, huhulihin mo, hindi kunwari, sinabi mo, nahuhulihin mo si Harry Roque, para makapagliwaliw ka sa Prague, o sa Europa, para magkapagbiyak ka ng Poquido. Diba? Sabi ni Irene Bautista, go Zaldi, nasa iyo ang simpatya namin. See that? We need you na ma-expose lalo itong bangag na ito. Dahil sila ang tunay na mastermind. Dahil hindi na nga lang ikaw ang lumabas. Kasama na nga dito ang ating mga 18 Marines. Zaldi, maawa ka sa taong bayan. Please. Hindi mo kailangan, okay, na makipag-ano sa mga hayop na ito. Isipin mo yung family mo, yung kasiyahan ng family mo, you have business, di ba? Ito, ibuhos mo na to sa taong bayan. Okay? Maiksi lang ang buhay natin. Mas masaya. Okay? Mas masaya, may negosyo ka, maging okay ang family mo, na malaya ka, na nakakapasyal, makakahigop ng kape, makakahigop ng saba, makakain ng ginataang, ano tawag dyan, gabi. Okay? Ginang gabi ba yan? Laing, di ba? Nang wala kang, na hindi ka natatakot dahil amumurahin ka ng taong bayan dahil sasabihin, ito ka, ganyan. Ibigay mo to sa taong bayan. Tell all ka na at naniniwala ako na even yung mga supporters ni Vice President, ni future President Sara Duterte, na minsan nagalit sa'yo. Okay? Alam naman natin yan, na nagalit sa'yo, na talagang grabe yung bakbaka dahil nung nasa palad ka pa ni Tambaluslos at ni Bangag, ay pwedeng magbago. Nakikita mo naman yan, no? Okay? Pwedeng magbago ang kanilang feelings, di ba, towards you, as long as durugin natin ang bangag na administrasyon. When you say durugin, lahat ng magnanakaw, dapat isiwalat mo na. Naalala ninyo, nung hindi pa lumalabas yung mga Marines, wala pa yung mga maleta, chopper na mga ebidensya. Nung sinasabi ko na sa inyo, sabi ni Eri 21, Zaldi, nasa iyo ang bit, hawak mo ang bit. Anyway, naalala niyo sinabi ko sa inyo, yung expose ko na about dyan sa transport na yan, transport ng pera ng mga flood control money na yan.
Sabi ko, one day, may lalabas yan na ebidensya. Dahil 2023 ko nga yan in-expose sa inyo. Alright? Dahil nga, well, hindi natin balikan yun kasi paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, di ba? Tingnan mo ano nangyari. Kaya misvindicated. Lumabas mismo si Zaldico. Siya mismo nagpatotoo na ang Bangag Administration, si Lisa Tanas, si Bersamin, si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat, si Pangandaman, si Bunuan, lahat ng mga jutang ginimis, ang pinuno, ang promotor, ang masterminds ng pagnanakaw. Kawawa, mga kababayan. Ano tawag dito? Breaking news, another breaking news. Isang kawawang tsuper. Driver, mga kababayan, mga palanggako. Ano nangyari? Namatay ngayong araw dahil pumila dyan sa ayudang kakaperanggot na 5,000 pesos. Ito, mga palangga, okay? I don't know kung napanood na ninyo to, but 5,000 pesos pumila sila. Basahin nga natin to konti lang. Ay, hindi, pa-play natin. Dali. Hindi ito. Release na kayo ng inyong iratum na... hoy, Marlica, ba't ang ingay mo? Then sasabihin nyo. Bakit dala-dalawa? Teka, i-pause muna natin. Alright. Okay, here we go. Grabe ang hayop na Bangag Administration na ito, mga palangga. Okay. Here we go. Ito. Is this new? Is this, okay. Ano siya? Article. Okay, article lang pala ito. Alright, ang sabi dito, as early as Sunday morning, ang haba na ng pila ng mga transport network company riders na umaasa na mabigyan ng cash aid mula sa gobyerno, okay, government payout were observed in Quezon City and Caloocan City. Alright, so ngayon, mga kababayan, ito ang kanilang... Ito. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. Oo. 5,000 lang kukunin. Kung gano'ng pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi wow. Isip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. Grabe. Yes. Bakit umabot ng nagtsaga ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Kaya mo, natatawa na lang sila pero hirap na hirap. Gcash online. Yeah. Wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit ang mga kanyang kaluluwa. Okay, mga kababayan, ito yung namatay. Ganito kakawawa yung ating mga kababayan. Ayan, no? Nakita nyo yung pila. Ito, GMA News. Motorcycle tax and service rides. Okay. Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Ano ang punto natin dito? Dahil sa sobrang pagnanakaw sa kaban ng bayan at wala sa tamang pag-iisip ang bangag na administrasyon. Mga palangga, nasa digital age na tayo ngayon. Mayroon ng GCash, mayroon ng Paymaya at kung ano-ano pa. Or bank transfer. Bakit kailangan pahirapan, papilahin itong ating mga kawawang drivers, mga kababayan, sa 5,000 pesos? Imagine mo yung iba alas 3 ng madaling araw. Nandoon nakapila, nakakuha alas 12 na ng gabi, halos the next day na. Okay? Kung nasa matamang kaisipan ang bangag na administrasyon, ilalapit mo ang serbisyo sa taong bayan. Kunin ang mga pangalan ng mga yan, kunin ang mga GCash or barangay per barangay or kung ano man ang paraan na mapagaan ang buhay nila. Pero bakit gusto ng cash? Bakit gusto ng cash ng mga bangag na ito? Kasi yung iba dyan, ninanakaw nila o ninakaw na ang mga hayop at wala silang pakialam. Napakahaba ng pila, ang init. Yung matanda, yung namatay, I don't know kung ilan ang taon, namatay siguro dahil gutom.
Wala man lang tubig na pinrovide ang Bangag administration. Nakita nyo naman, may shade ba? Okay? Wait. Okay? Wala man lang shade o nakapila sila ang init-init. Di ba? May inisip ba ng hayop na bangag na adiktos na ito na nagpapakalat ng fake news? O tatay ng lahat ng mga fake news, nabigyan man lang ng tubig yan, yung DSWD, yung mga putang inang dyan, lahat sila? Meron bang mga policeman lang doon or health desk or what you call that? Yung mga medic, okay? Yung mga medic or ambulance, di ba? Ambulansya na kung saan pag nagkaroon ng hinimatay or nahilo or ganyan, katulad inatake, meron ka agad na magre-respond. Kaya walang pakialam sa inyo yung hayop na gobyernong ito, mga kababayan. Kaya talagang panahon na para tanggalin nyo yung hayop na yan na tatay ng pagnanakaw, tatay ng fake news, tatay ng lahat ng kawalangyaan. Demonyo pala. Pinuno, nilagpasan nila si Satanas, mga kababayan. Nilagpasan nila ang demonyo sa impyerno, kaya dapat sila ay nandudoon sila nababagay. Wala silang pakialam sa iyo sa inyo eh. Wala man lang nag-abot sa inyo ng tubig man lang o biskwit man lang o kung ano pa man na maawa sa inyo kayo mga drivers. Kaya dapat talaga panahon na para manindigan kayo, panahon na nakalampagin nyo talaga at tanggalin niyang adik yung presidente. Yung adik na nagpapakalat ng fake news ng hayop na yan. 10 ng pamilya na nasigu-segundo, ninanakawan kayo na hindi nyo alam ngayong momentong ito. Ngayong moment na ito, habang tayo ay dumadakdak, sila ay nagtatransport ng pera ninyo. Yan ang katotohanan, mga palangga. Dahil kung talagang gusto kayong, yan, ayudahan na yan. Sabi ko nga sa inyo, ano lang yan eh, optics lang yan na kunyari para masabing tumutulong ang gobyerno. Pero nagsabuatan yan sa malalaking, what do you call it, malalaking oligarko o negosyante. Wala silang pakialam sa inyo. Napakadali lang yan i-release. Yang 5,000 pesos na yan. Kung talagang gustong ibigay sa inyo yan ng mapayapa. Diba? Makipag-ugnayan sa barangay. Kunin ang mga pangalan ninyo, bank to bank, through land bank, para makita kung talagang napunta sa mga beneficiaries. Pero sabi ko nga, bakit ayaw nilang gawin? Kasi gusto nilang nakawin ang pera ninyo. Kaya ito, mga kababayan, talagang double, triple dead tayo dito, kayo dyan. Di ba? Digital age versus high, sabi ni I Am Filipino. 5K. 5K simula, yung in-interview doon kanina na napanood ko, alas 3 ng umaga, nakapila na, nakauwi ay alas 12 o nakakuha ng alas 12 ng madaling araw. Di ba? Ano ang solbe ng barangay na yan? Kung hindi pala nagagamit yan. Kasi may mga pondo-pondo din dyan sa barangay. Bakit hindi nagagamit yan sa pagbibigay ng ayuda ng gobyernong Bangag? Again, hindi nga nila gagamitin yan. Kasi ang intensyon ng ayuda na yan, 1% ayuda, 99% nakaw. Alright? So yan yung katotohanan yan, mga kababayan. Meron pa nga dito na ginawa nila, where is that news? Okay, meron, okay, I think sa iba, okay, ito, here we go. Yeah, mayroon doon na isang parang vlogger siya na nagpagas siya doon sa Caltex. Okay. Nagpagas sa Caltex, tapos ang pinagas niya like 3.81 something liter, 3.81 liters. So nakalagay doon sa presyo is like 130 lang. Okay, 130 pesos. Nung kumbaga, yung lumabas sa resibo doon sa screen ng, 'di ba, yung ano tawag diyan? Basta yung screen doon kung saan magbabayad ka. 500 pesos yung charge sa kanya. So meaning 3.81 liters lang. So mga 300 plus lang 'yon, 390. Dapat ang charge sa kanya 500 pesos. So meaning na overcharge siya ng 110. Okay, 110 pesos in-overcharge siya ng Caltex or ng Chevron. Okay? US company yan eh. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dun sa vlog na yun, lahat doon, ang explanation ng Caltex ay what?
nagkamali lang daw, error lang daw. Eh kung ilang daan na ang mga nagpagas doon. Kung 100,000, 'di ba? Ang nagpagas doon, eh di limpak-limpak na budol nila yung mga nagpapagas. Kasi hindi lahat ng nagpapagas, tinitignan nila yung mga resibo, 'di ba? Lalo na pag nagmamadali, isasaksak lang yung credit card. Ganun ba sa atin? Pwede ka na magpagas na hindi mo na kailangan ng gasoline boy? Na pwede mo i-insert, ang kanyo comment palangga, na pwede mo lang insert yung credit card mo doon sa tangke, then, ganun din ba sa atin o kailangan pa ng gasoline boy, kailangan mo magbayad sa kahera? I don't know, okay? Kasi matagal na akong hindi, pumunta, kaya hindi ako masyado updated. Pero ganun pa man, who knows? Di ba, malakapit na ako umuwi dyan pagpatay na si Bangag. May gasoline boy pa din. Okay? Okay, may gasoline boy. Talaga, tignan mo, may gasoline boy pa. Sabagay, kailangan din nila ng trabaho. Oo, kasi nga, hindi naman lahat may credit cards or ngayon, pwede na yung mga app, di ba? Yung digital app. But ganun pa man, ito yung sitwasyon natin. Okay? Ito yung sitwasyon natin na habang kayo mga drivers na nakapila ng kandamatay, na inatake sa puso, alam niyo ba kung gaano kahirap? Napipila ka ng 13 hours, 12 hours, more than pa, ng almost 24 o 20 hours para lang makuha mo yung putang inang limos ng gobyernong Bangag na ito. Dapat pumila kayo para matanggal na tong mga adik na ito. Kawawa talaga kayo. I don't know mga kawawa. Ako nga eh. Pag may nakikita akong pila na ganyan-ganyan, well, siguro, talaga, pag nagkakaedad ka na, pag nagiging bata ka lalo. Alam mo, wala akong natsaga sa pila-pila na yan. Okay, wala na akong tsaga-tsaga sa pila kahit nga sa mga shopping na pagkatagal-tagal, minsan nakakatamad na, di ba? Mas gusto mo na lang mag-online shopping ka na lang. How much more? Yung 20 hours, 12 hours, 15 hours na nakapila ka. Tapos ngayon si Bangag magluto-luto lang kunwari ng asawa niyang hayop na si Satanas, isa pang Satanas. Mag-anibersaryo nila, ganyan-ganyan, kaputahan, magpa-party sa Malacanang, palalamunin lahat ng mga adik nila na mga kaalyado, mga kasabwat, mga adik, mga kawatan, lahat. Tapos kayo, papipilahin ng isang araw halos na wala man lang binibigay na tubig man lang sa inyo. Kahit tubig na lang, kung mahal kayo ng Bangag administration na ito. Nakita nyo naman yung interview. Ang sabi ng mga tao, na isa doon na tinanong, mas mabuti pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Kahit pandemic, maayos yung distribution. Kasi ang intensyon, talagang ibigay ang ayuda sa tao. Hindi katulad ng Bangag, ang intensyon ay kawatin ng pera. Ang pinagkaabala ng mga hayop, si Sara Duterte, i-impeach ng mga jutang Genemes. Sanib puwersa sila. At eto ngayon, gusto nilang pagtakpan, tama din naman yung sinasabi ninyo, yung tungkol kay Zaldico na nahuli daw. Ngayon, I challenge you. I challenge you, lahat kayo, GMA7, News 5. Nasaan ang balita ninyo? Wala bang follow-up dyan? Di ba mas magaling kayo? Dapat mas magaling kayo, may connect kayo. Wala ba kayong connection kay Zaldico? Na kaibigan, may kaibigan, baka wala ng tiwala sa inyo. Na may kaibigan man lang na kamag-anak, o baka naman nakabigwigay ka ng information kung nasaan na ba si Zaldico. Wala. Ibig sabihin, palpak kayong lahat. Well, ganun talaga ang napapala kapag kayo ay umaayon at nakikipagsabwatan sa isang adik, kawatan, magnanakaw, lahat na demonyong gobyernong Marcos Jr. Kaya kahit araw-araw ako dito nagdadadakdak, since 2022, nung ako ay binoljak ko yung hayop na Lisa Tanas na Marcos Jr. na addictus, mga kababayan, hindi ako mapapagod hanggat hindi pumantay ang paa ni Bangag, ni Satanas, lahat ng mga putang inang yan na ninanakaw ang pera ninyo, tinatransport sa iba't ibang bansa habang kayo ay nagpapakahirap diyan sa Pilipinas. Kayo pong mga drivers, tricycle, jeepney, lahat ng classic drivers, family drivers, kayo ang pwedeng bagsak sa mga bangag. Kailangan ibagsak ang mga magnanakaw. Kailangan ibagsak ang mga adik na katulad ni Bangag Jr. Is that inciting?
Of course not. Kailangan mo nang wakasan ang kawatan. Matino ba yan? Kung santo yan na presidente, ba't mo naman pababagsakin yan? Hindi gobyerno ang pababagsakin mo. Kasi ang nagpapabagsak ng gobyerno, ang hayop na mga pamilyang ito. Kaya sila dapat ang bumagsak, sila dapat ang pumantay ang paa. Habang sila nagpa-party, nag-orgy, nagnanakaw ng mali-maleta, kayong mga sundalo kayo, ginagamit kayo, ayaw nyo pang manindigan, ano pang inaantay ninyo? Ano pa ba ang kapotahang at tipping point ang inaantay ninyo? Eto fake news si Bangag. Excited na patayin, gurgurin si Zaldico. Ulitin natin sa kapapasok lang, safe and sound po si Zaldico. Yan ang katotohanan at hindi yan kasinungalingan katulad ni Marcos Jr. na sinasabi niya 2 days ago na nadakip na si Zaldico at iuuwi na nila. In your dreams, Bangag. Yan ang hayop na yan. Mga kababayan, kaluoy talaga kayo. Tignan muna natin, baka merong update tayo dito. Okay? Tignan natin. Aba, may bago na namang eksena, okay? Okay, mamaya na yan. Hindi? Si Supot. Okay, si John Vic Supot. Sa mga kababayan, asarin nyo ng asarin si Bangag. At si John Vic Supot. Sabi nyo, ilabas nyo na si Zaldico. Okay, walang clone. Baka gumawa ng... sabi ni Annie, baka gumawa sila ng same Zaldico clone. I don't think so. Hindi nila kaya yun palangga. Pwede sila gumawa ng AI. Diba? Na kunyari, nahuli nila si Zaldico. Pero syempre, desperate move na yan mga palangga. Desperado na sila. Right? Para kayong NBI, sabi ni Ontar. Well, it's not about that. Parang gano'n na nga. Pero kasi, pinagkakatiwalaan kasi tayo ng ating mga, mga characters sa ating mga panaginip. Diba? Kaya gano'n nagtitiwala ang tao sa atin. Kaya kay John Vic Supot. Okay? Supot na supot yung hayop na yan kasi walang paninindigan. Nangangarap pa maging presidente. Gagamitin pa, kunyari, may aarestuhin si, si Saldi o ganyan. Pero gusto lang nila mag-enjoy doon. Diba? Gusto lang nila magbiyakan sa Europa kasi nga naman walang makakakita. Diba? Ganon yun, mga palangga. Sabi ni Den, si Marlica lagi ang may hawak ng lead. Hindi na natin kailangan magyabang niyan palangga. Kayo naman na makapagsabi niyan, kayo makapagpatunay niyan, lalo na yung mga nakafollow sa akin since 2015. My goodness, 11 years ago na pala tayo nakikipaglaban. For 11 years na pala tayo simula nakikipaglaban. At ang alindog natin, nag-blonde na yung buko, pumuputi na yung buko. Yeah, gusto niyo ba to? Yung hair natin to. Parang bongga naman yung hair natin ngayon. Pero nakapajama lang ako ngayon kasi alam mo naman ako, nasa vacation mode lagi. Alright? Alright. Sana mabanggit ni Zaldi sa pagkidnap kay PRRD, may alam din siya. Well, abangan natin yan. I hope, Zaldi, ang dami nagmamahal sa'yo. Look at that. Yung galit nila napalitan ng pagmamahal dahil sa iyong pagsasalita laban kay Marcos Jr. Kaya, itodo na natin to. Itodo na natin to. Kailangan mabitay si Liza Tanas, si Bangag, di ba? Si Sandro Marcos, si Tambaluslos, lahat sila. Alright? AI look daw ako. Paminsan-minsan mukha tayong AI look. Di ba? Dito lang sa channel na ito, walang pwedeng gumaya sa mga dramatization natin. Ang gumaya kay Maharlika, okay lang. Di ba? Pero wala na siyang originality. Okay? Yes, Honey Bunch. Now what? Tawat, mga kababayan. Ang hayop na na John Vic Remulla to. Wala yan. Mabibitay ka rin, John Vic. Matitegi ka rin hayop ka. Asan ang kapatid mo? Naghihingalo na ba? Nasaan na si pangalan yan, si Bolate,
si si Bonjing Remulla. Tapos ang yabang-yabang pa nila, ipapatawag daw si Zaldico sa Senate, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. In your dreams. Uuwi lang si Zaldico dyan pag wala na si Bangag. Diba? Yan ang katotohanan. Uuwi lang yan kapag wala na si Bangag. Dahil puro kayo lahat, puro kayo mga kawatan, wala na kayong ginawa kundi parusahan ang mga Pilipino sa lahat ng pagnanakaw. Dapat yan si John Vic Remulla na yan, mga kababayan niyang magkapatid na yan. Sabi ko nga, kung sobra. Okay? Sobrang kawawa talaga kayo. Ano sabi nila, oh, bumaba na raw. Sabi ng mga bangag, wala na raw nagpapakalat ng fake news laban kay Bangag Jr. Julul, ang presidente niyong adik, ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Mga palangga, mga kababayan, ang mga drama nila, ayan, ang optics nila, magbibigay ng kaperasong gulay para sabihin, ayan, nagkakagulo na naman ng mga tao sa kakapiranggot na gulay na pinamigay ng gobyernong Bangag, pero ang mga kasabwat niyang mga hoarder and smuggler ay namamayagpag. Ulit, mag-optics lang siya, bibigyan kayo 2 perasong kamatis, 2 perasong sibuyas, optics na at may ginagawa na ang gobyerno, sinasabi na tinutulungan kayo. Kaya ngayon, makita mo, ito kahapon ito, sinasabi nila, ano to? Fake news pa rin, sino nagbalita nito? Alright, pagka-aresto ni Zaldico sa Prague, walang kinalaman sa Interpol Red Notice, sabi ng NBI. Ulul ka, matibag. Wala sa Prague si Zaldico, nandoon, nag-enjoy, nagliliwaliw. Nag-enjoy ng kanyang kape at croissant. Wala naman talagang kinalaman ang red notice dahil wala naman talagang red notice si Zaldico. Taliwas. Kasi kung totoo, di ba? Na sinasabing nakuha na ni si Zaldico, dapat mainit-init pa yan sa alas 4. Mainit-init pa. Okay? Sa utak ni Bangag na readyng sumabog yung kanyang pagbitbit kay Zaldico. Kung meron yan, red notice, mga kababayan, na sinasabi nila, meron na yan silang optics. Meron na silang picture. 'Di ba? Sabi ni Ron, sana all eksena ni Lisa Tanas at Bangag nagluluto sa vlog nila recent. Nakita ko nga yung kaputahan nila, yung kahayupan na lahat doon kadyotahan nga, kunyari traditional celebration, pinapakita na simple lang, nasa bahay lang sila nagluluto. Katarantaduhan yun, optics lang yun. Pero grand party, hindi pa ba lumalabas? Kung sino naman imbitan nilang mga bayarang celebrity para sa kanilang anibersaryo na yan. Ako'y naka-freeze. AI President at Banana Republic will be gone someday. Godspeed in hell of fire, sabi ni Heavenly. Kung matapang at makabayan lang sana ang mga Pilipino para mag-people power, tapos na si Bangag. Ayun na nga eh. Yun yung lacking sa atin, you know? Lacking sa Pilipinas na dapat talaga matagal nang napatalsik si Bangag. Nang moment pa lang, noong 2024, nang inilabas ko ang pulboronic video na authenticated, na pinatotohanan ng kanyang kapatid na senadorang manggagamit, dapat wala na si Marcos Jr. Dapat hindi na kayo nahihirapan ng ganyan. Sana nagkaroon tayo ng presidente sa kasalukuyang panahon na tunay na may pagmamahal sa inyo. Sabi ni Galaxy, si Isko sumanib na rin kay Bangag. Ano pa bang expect mo dyan kay Isko? 'Di ba? User-friendly din naman yan. 'Di ba? Anong mga drama nila? Kaya yung mga nagsabi noong 2022, lahat na pananagutin nila yung mga Marcos sa pagnanakaw, tapos later on, kiss us na sa mga Bangag, walang paninindigan yan. Si Isko, si Pacquiao, mga Dilawan, Pinklawan, walang paninindigan yan. Balikan niyo yung mga sinasabi nila. Si Leni Robredo, di ba, si Laylaya na nagsasabi na yun na pananagutin niya.
Si Bangag Jr. Ngayon, nabigyan na ng budget, tahimik na. Anong tawag dyan? Walang paninindigan, vested interest lang. Kung saan may pakinabang, kahit na sinabi nila na ito'y magdanakaw, naniwala sila magdanakaw, basta may perang kapalit, budget na kapalit, lulunukin nila yung suka nila. Sinong kawawa? Di ba? Kayo. Kayo na sumusuporta dito sa mga politikong ito na akala ninyo kakampi nyo. Dapat ako ang iboto ninyo kung makakatakbo lang ako dyan. Ako ang Secretary of Gurgur. Ay, nako. Ano, sinabi niya yan, Chloe Pearl, na chismis lang daw yung pagnanakaw ng mga bangag. O nakita ninyo? After all, kung siya ang nanalo nun sa presidency, si Isko Moreno, edi iba din yung kanyang tono. Chismis? Edi bobo yung hayop na Isko na yan. Wala nang expect mo. Diba? Anong expect mo kay Isko Moreno? Anong expect mo? Ano? Manang-mana sa pagiging botomesa ni Bangag? Anong expect mo? Yung utak nasa puwet? Tumigil ka nga, Isko? Putang ina. Sinabi niya yan? Kung sinabi niya yan, na chismis lang, yung utak ni Isko nasa buli niya. Baka sagana na yung buli niya sa ano. Okay, sinabi daw. Hindi ko pa sinapanood kung kailan niya ba sinabi yan. Hindi ako boboto kay Isko. Yung sinasabi niya sa interview niya sa mga bayaderos. Ano sabi? May nagsabi pa. Si Bugaw ay, nangyari kay Bugaw? Patay. Akala ko patay na yon. Ayon. Patay na ba yon, Zorro? Akala ko patay na yon. I don't watch them. Lalo na kapag mga sinungaling, mga bayad ng pagkatao, 'di ba, nang uuto ng mga mata ng mga may edad na doon sa dahig, nagpapadrive para makakalibre ng pamasahe, makalamon. I don't watch them, darling. 'Di ba? Nabudol din pala ang mga bumoto kay Isko, sabi ni Andre. Exactly. 'Di ba? Kahit naman yung mga julol na yan, dati inaaway nila si Isko, baka nabigyan din sila ng maleta. Baka na may bigyan din ng maleta ni Isko. Si virus daw against corruption. Ayos ko. Ano na yan palangga? Given na yan si virus. Yung hayop na yan. Pati si Pamela at Maricuato naging traidor na din, sabi ni Remote. Well, yun nga yung nagagawa ng posisyon at pera. But hindi sa lahat ng tao. Kung may paninindigan ka, after all, yan si Pabilat. Dapat pala, palitan natin yung pangalan niya, Pabilat. Di ba? Ang nakikita natin dyan sa kanya, siguro later on, sasabihin niya, kasi wala naman akong choice Dahil yun kung hindi ako makikisama kay Bangag, titirahin nila ako. So, ibig sabihin, wala kang paninindigan, Pabilat. Di ba? Alam ko naapektuhan ka dahil, nag-trending yung vlog ko sa'yo. Hindi ganyan. Okay? Huwag kang dumaan sa mga common friends natin. Kung bakit, okay, sasabihin ko na. Ito kasi si Pamilat, kasi kinoment mo. Mga palangga, nag-reach out siya dun sa sa common friend namin. Na nagtatanong siya, bakit ba ako tinitira ni Maharlika? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Pamilat, wala kang kasalanan sa akin. May kasalanan ka sa mga supporters mo dyan sa Cebu. May kasalanan ka sa taong bayan. Lalo na sa Cebu kasi nandiyan ka. Akala namin noon, yung Calavera, yung wakwak na si Garcia, mapapalitan ng katulad mo. Anong ginawa mo? Minana mo rin yung kaputahan ni Garcia pa TikTok. Diba? Pa TikTok na ang bilat, nakala mo 20 kilograms. Diba? Wala kang kasalanan sa akin. May kasalanan ka dyan sa nag-elect sa'yo at ang paggamit sa kamay ni PRRD. Alright? Ay yung pag-kiss-ass mo kay Marcos Jr. Governor ka naman Hindi ka naman under kay Bangag Diba? Kung gigipitan ka, edi sabihin mo sa taong bayan, kakampihan ka namin, re-resback ka natin sila. But you chose to be a puppet also. You chose to be a trapo. You chose to be a bilatera. Balatera, lahat na. Bilatera. Pinili mo
Na bakit? Pag hindi ka nagkisas kay di satanas, titirahan ka, ipapakulong ka, or whatever, gagawa ka ng kwento. Eh, di ba matapang ka? Wala ka nang pinagkaiba. Kailangan kong sabihin yun. Nag-reach out yan siya nung nag-trending yung sinabi ko sa kanya. Naawa ba ako sa'yo? Hindi. Mas nakakaawa yung mga taga Cebu na ginamit mo sila. Pinaasa mo sila. Sukang-suka sila kay Garcia, sorry. Okay? Kay Gwendolyn Garcia. Tapos minana mo yung patiktok-tiktok. Yung time na yan, patiktok-tiktok mo, dapat inasikaso mo yung mga problema ng mga Cebuano na hanggang ngayon, hindi pa naibibigay sa kanila yung pinangako ni Bangag na 5,000 dun sa mga bahay na hindi masyadong nasira ng bagyo na mga nakaraan at 10,000 yung completely gone na mga bahay o destroyed. Yung tiniktok, wala namang problema yan mag-tiktok-tiktok ka eh. Ako nga, na hindi naman ako government official. Alam niyo ba, gusto ko nga sabi ko, gusto ko yung mag-tiktok ng ganyan, gusto ko mag-ganyan. I don't have time. Kasi sayaw-sayaw ka, practice ka, di ba? Yung mga mamang sorbitero, tayo sumayaw, kalimbang ng bilat ni Pamela. Di ba? Magpa-practice, kalimbang ng bilat ni Lisa Tanas, masarap itong kalimbangin. Yung mga ganon. Wala akong time sa ganyan, pero gusto kong gawin yan. Nakaready na nga yung outfit ko dyan eh. Di ba? Pamelat 1, Pamelat Melat 2, sabi na nag-comment. Right? 300k lang naman ang lamang niya last election. Mapapalitan na yan ng Cebu this 2028, sabi ni Remote. Yun lang yung sa akin, Pamela, okay? Or Pam. Wala kang kasalanan sa akin. You please do something. Kung gusto mo ma-redeem yung pangalan mo sa mga supporters sa PRRD, na si PRRD ang nagpanalo sa'yo, tablahin mo si Marcos Jr. na adik. Kasi ang naniniwala lang kay Marcos Jr. na matino ay mga siraulo din. Or it's either siraulo, magnanakaw, alpot, o kung ano-ano pa. Addictus lahat na. Kawawa, ang pinaglalaban ko kasi dito, mga kababayan, oy, Pamelat. Sabi kasi ito mga pala. Ang pinaglalaban ko dito, prinsipyo, wala ka nun. Di ba? Wala ka nun, Day. Tanungin mo, humarap ka sa salamin mo na nakahubad. Kausapin mo ang salamin, hiramin mo ang salamin ni Kalbo ni Boy Abunda. Hindi, wag yung salamin ni Boy Abunda kasi isa lang yun eh. Maliit lang pang mukha na. Humarap ka sa salamin na nakahubad tapos mag-TikTok ka. Kausapin mo yung sarili mo kasi first sasabi mo, yucks. Kadiri, di ba? TikTok. Humarap ka sa salamin na hubad, sabihin mo, self, or pam. Tama ba yung ginagawa ko, mag-TikTok? Ayan, no? Hindi siya actually ang topic natin ngayon, but siya naging topic natin. Di ba? Hindi siya ang topic natin. Sabi ni Cotton Fin, kapitbahay ko pa naman yan dati si Pampam at ex ng pinsan ko. Those were the days. Talaga, anong chika sa kanya? Nakachismis no? Anong chika sa kanya? Masyadong halata si Isko, super safe ng mga sagot. Natin, sige lang, okay lang, panoorin niyo yung kadyatan, at least nalalaman natin, pero isa lang ang pwedeng magligtas sa inyo. Okay? Si Inday Sara. Dahil siya lang ang magiging presidente na may napatunayan sa Davao City. Na may nagawa, napaunlad ang Davao City. Siya lang ang vice-presidente, okay, na abala sa paglingkod sa kanyang mga kababayan kahit siya ay tinipid o pinolotika ang kanyang budget. Okay, sabi ni Marcel, Pamela 1, isayaw ang katawan. Bigla ko naalala yan, Marcel. Yan mo na yun si Pamela. Mamaya, atakehin na sa puso yan. Pero you know what, Pam? Papam, magbago ka. 2020, baka bagdating 2028, mag-emote na naman siya. Kunyari, Duterte na naman siya. Hindi ka na namin paniniwalaan. Matatalo ka na. Meron bang papalit sa Cebu? Kasi ayaw na natin kay Garcia. Ayaw na natin kay Pamela. Meron ba dito lalaban? Meron bang tayong contender dyan sa Cebu?
Sabi ni Comic, sa Wednesday daw ilalabas ang desisyon sa ICC sa jurisdiction against PRE. Yes, sa 22, right? Yeah. I know that April 22, I hope, mga kababayan, sabi ko nga, magmilagro ang langit at umayon ang Panginoon, umayon ang tadhana sa atin na hindi ma-confirm ang charges kay Pangulong Duterte. Ang dami daw hudas sa Cebu. Kawawa talaga ang ating mga kababayan, whether you're in Cebu or kung saan man kayo, kawawa kayo hanggat bangag ang presidente. Sabi ni Jennifer Valencia, is that Jennifer Valencia that I know? Ikaw ba yan, Palangga? Okay, hawak daw ni Luistro ang bit. Hawak na yung asawa niyang sangkot sa pangre-rape. Kadiri yung mga namumuno sa inyong mga palangga. Lalo na si Marcos Jr. na patuloy na binabalahura kayo. Kawawa talaga kayo. Ganon pa man, kailangan nyo ng kumilos. Alright? Sa mga kapapasok lang, hindi po totoo na si Zaldico ay nakakulong at ibabalik na sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon, ngayong moment na ito, ngayong oras na ito, siya po ay nagalaag-laag sa Europa. Diba? Ano sa Bicol yung galaag-laag? Yung nagsusuroy-suroy ba, namamasyal? What's in Bicolano, Bicol? Ang naglaag-laag. Yun yung sinabi niya sa panaginip ko. Naglaag-laag daw siya. No, lakaw-lakaw, Bisaya. Yan, para ma-confirm ko talaga na siya yung nasa panaginip ko. Ano sabi ko lang, andito kami namamasyal. Lagaw-lagaw, Ilonggo, nagabarag-barag. Whatever. Basta importante, hindi siya nakakulong. Diba? Yan lang masasabi ko sa inyo, mga palangga, naglakaw-lakaw, whatever. Namasyar. Magkawig lang pala yung mga salita natin. No? Ilonggo din yan. Vance Vlog. Palangga, may ate ako sa Austria. If ever walang friend, si Attorney Harry, doon teacher ng public school. Talaga. Ang dami nating mga kaibigan sa Europa. Naglalaglag. Okay. Anyway, naglalakwat siya. So ngayon, si Zaldico po, wala po sa kulungan, safe and sound, fake news po, si Marcos Jr., fake news ang lahat ng media, hindi nila ginawa yung tamang investigative journalism skills nila. Nagliliwaliw ngayon si Zaldico at nag-enjoy sa kanyang buhay. Kaya Zaldi, ang next plan,